Malaking epekto ito sa NBA, mga stars at superstar. Bukang bibig ang LA Clippers bilang pinakamalakas na team. Eric Pascal pinabayaan na ang katawan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Ang Boston Celtics ang may pinakamahusay na record sa NBA, ngunit ang LA Clippers ang naging pinakamahusay na koponan sa basketball sa loob ng mahigit 2 buwan. Mula December 1, ang Clippers ay naging 28-7. Sila ang pinakamahusay na clip sa NBA sa panahong iyon. Nang tanungin sa All-Star Media Day kung aling NBA team ang pinakamahusay ngayon maliban sa kanyang Celtics, sinabi ng star forward na si Jaylen Brown ang Clippers. Ang Clippers ay kasalukuyang nasa kanilang pinakaimpresibong panalo sa season sa Boston nang talunin nila ang Celtics sa blowout fashion. Ito ay ang pangalawang home game na natalo ang Celtics sa buong taon at ipinakita nito kung gaano nga ba kahusay ang grupo ng Clippers. May pagkakataon na pwedeng magharap ang Clippers at Celtics sa NBA Finals dahil sila ay parehong mga paborito sa kanilang mga kanya-kanyang conferences sa maraming lugar. Para kay Brown, nakita niya ng malapitan kung gaano kahusay ang Clippers at naniniwala siya na sila ang pinakamahusay na koponan sa basketball ngayon maliban sa Celtics. Ito ay mataas na papuri para sa Clippers at tiyak naman na ito ay nararapat. Tulad sa naunang nabanggit, ang LA ay naging pinakamahusay na koponan sa basketball sa loob ng mahigit 2 buwan at ang mahabang run sa kanilang mga laro ay nagpapakita sa potensyal ng grupong ito. Maraming trabaho ang kailangang gawin para sa Clippers, ngunit maganda ang kanilang status ngayon. Ang LA Clippers ay maaaring hindi man ang may pinakamahusay na record sa NBA, ngunit maraming mga top players sa NBA ang tumatawag sa kanila bilang ang pinakamalakas na koponan na kanilang nakaharap ngayong season, kabilang ang 5x NBA All-Star na si Donovan Mitchell. Ang Cleveland Cavaliers ay naging matindi ang run sa mga huling laro na nagtala ng 18-2 sa kanilang huling 20 games. Bagaman ang Clippers ay maaaring hindi isa sa mga team na nagbigay ng 2 pagkatalo sa Cleveland, itinuturing pa rin ni Donovan Mitchell na ang LA ang pinakamahusay na koponan na kanilang nakalaban ngayong season. Nang magharap ang Clippers at Cavaliers, isang dikit na laro ito, ngunit sa huli, nanalo ang Cleveland sa 118-108. Para sabihin ni Mitchell na ang LA ang pinakamalakas na koponan na kanilang hinaharap, kahit na ang Milwaukee at Philadelphia ay tinalo ang Cleveland kamakailan, ay isang napaka-interesting na pahayag. Maaring ito ay mas naging specific tungkol sa pagkakatugma, ngunit ang naranasan na kung gaano kahirap para sa Cleveland na magtrabaho para makuha ang panalo laban sa Clippers. Si Donovan Mitchell ay hindi ang tanging top-tier na player sa NBA na nagsasabing ang Clippers ang pinakamahirap na koponan na kanyang nakalaban. Kabilang siya sa iba pang mga elite players sa liga sa kanyang mga sentiments. Ito ay nagbibigay ng tanong kung gaano nga ba kahusay ang Clippers sa tunay na buhay. At kung sila ay malusog sa playoffs, gaano nga ba sila kahusay na magiging dominante? Bagaman mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti sa rebounding department ng Clippers, ang team na ito ay napakalapit na sa pagiging handa sa paparating na playoffs. Ang kamakailang pahayag ni Kevin Durant tungkol kay Kawhi Leonard at sa Los Angeles Clippers ay nagdulot ng malaking atensyon sa NBA circles. Sa panahon ng NBA All-Star Media Day, tinanong si Durant, isang star ng Phoenix Suns, na magbigay ng pangalan sa pinakamahusay na team ngayon at player sa liga maliban sa Suns. Bawat gabi ang aking pinakamahusay na mga players, ang aking top 5, ang aking GOAT, pakiramdam ko bawat linggo ito ay nagbabago. Ang Clippers ay naglalaro ng magandang basketball. Kung mayroon mang anuman, marahil sasabihin ko ang Clippers at ibibigay ko kay Kawhi Leonard bilang ang pinakamahusay na player na nakita ko. Ang kanyang tugon ay nagbigay sa malaking epekto sa maraming team at players dahil pinuri niya ang Clippers at pinuri si Leonard bilang ang standout player. Ang pagkilala ni Durant sa impresibong performance ng Clippers ngayong season ay may bigat. Ito ay sa tingin niya sa kanyang personal na karanasan sa panahong nakaharap nila ito sa playoffs noong nakaraang taon.
Bagaman si Leonard ay hindi nakalaro sa karamihan sa serye dahil sa injury, kinikilala ni Durant ang matinding hamon na ibibigay ng Clippers kapag sila ay nasa buong lakas. Ang pag-endorso ni Durant kay Leonard bilang ang pinakamahusay na manlalaro na kanyang nakita maliban sa Suns ay nagpapakita ng epekto kay Leonard sa court at ang respeto na kanyang natanggap mula sa mga kapwa stars sa NBA. Si Leonard ay naging standout defensive presence, nakarank sa ika-4 na pwesto sa liga na may 1.7 steals bawat laro. Bukod sa kanyang depensibong kasanayan, si Leonard ay malaki rin ang ambag sa offense na nag-a-average ng 24.1 points, 6.2 rebounds at 3.7 assists per game. Ang Los Angeles Clippers ay kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference na may record na 36-17. Sila ay nasa likod sa nangungunang Minnesota Timberwolves ng 2 laro at kalahating laro lamang sa likod ng Oklahoma City Thunder na may ikalawang pwesto na hawak ang 37-17. Samantala, ang Phoenix Suns ay malapit na sumusunod sa likod sa ikalimang pwesto na may record na 33-22. Nasa 6 na laro sa likod sa nangunguna. Ang mga komento ni Durant ay nagpapataas din ng pag-asa para sa isang potensyal na playoff matchup sa pagitan ng Clippers at Suns. Sa parehong mga team na nasa gitna sa mga pangunahing kalaban sa Western Conference, isang playoff showdown sa pagitan nila ay maaaring lubos na inaasahan ang matinding laban. Sa kabuuan, ang pagkilala ni Durant sa kakayahan ng Clippers ay naglilingkod bilang patunay sa kanilang malakas na performance ngayong season. Ang kanyang pagkilala sa kasanayan at epekto ni Leonard ay nagpapalakas sa status ng Clippers bilang isang bantang koponan sa NBA landscape. Sa kabilang balita naman, si Eric Pascal ay tila mayroon pa ring ibubuga sa basketball. Sa katunayan, nagpakita ito ng magandang performance sa mga clip. Ngunit, hindi ito ang pinagtuunan ng pansin ng mga fans, kundi ang pag-uusap tungkol sa nakababahalang pagtaas sa timbang ni Pascal. Huli siyang naglaro sa profesional na basketball ay noong 2023 para sa Leones de Ponce sa Puerto Rico. Nag-average siya ng 13.4 points, 4.7 rebounds at 3.0 assists sa 7 laro doon bago siya i-release noong April 2023. Hindi na siya naglaro sa profesional mula noon. Si Eric Pascal ay pumasok sa liga noong 2019 NBA Draft bilang ika-41st pick. Napili siya ng Golden State Warriors. Isang versatile 6'6 forward, nagkaroon ng malakas na rookie season si Pascal sa injury-ridden Warriors at itinalaga sa All-Rookie First Team para sa 2020 na may average na 14 points at 4.6 rebounds. Naglaro siya ng mas kaunting laro sa kanyang ikalawang season. Naglaro ng 40 appearances habang bumababa ang kanyang mga numero sa 9.5 points at 3.2 rebounds. Pagkatapos ay na-trade siya sa Utah Jazz para sa isang 2026 second-round pick sa 2021 off-season. Naglaro ng isang taon para sa Utah at nag-average ng 5.8 points at 1.8 rebounds. Ito ang kanyang naging huling buong season sa NBA dahil siya ay pumirma at na-waived bago ang season ng Timberwolves noong 2022. May mataas na pag-asa pa para kay Eric Pascal. Ngayon, nakikita na ang New York Knicks na nagtagumpay sa kanilang core sa Villanova Wildcats na pinangungunahan ni Jalen Brunson, Josh Hart at Donte DiVincenzo. Ang ilan pang magagaling na kasamahan mula noong 2018 NCAA winning squad na iyon ay kasama si Mikal Bridges. Isa pang pangalan sa roster na iyon ay si Eric Pascal na hindi nagtagumpay ngayon tulad sa naabot sa kanyang college teammates o kahit na ang katulad ni Ryan Arcidiacono mula sa koponan na iyon. Si Pascal ay naging isang rotational NBA player na bigla na lamang nawala sa liga. Marami sa mga ito ay dahilan sa kanyang estilo sa paglalaro na hindi angkop para sa modernong NBA. Si Pascal ay isang elite defensive player at rebounder habang mayroon siyang malakas na mid-range game. Ngunit ang kanyang kakulangan sa sukat at shooting ay ang pagkakaroon sa kanyang NBA longevity na isang mahirap na laban. Sana magpatuloy si Pascal sa kanyang NBA career. Nababahala ang mga fans sa kanyang tila pagtaas ng timbang, ngunit ang 27-year-old ay madali lamang mababawasan ng timbang at makipaglaban para sa isang two-way contract kung mabibigyan lamang ng pagkakataon.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.